Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga minamahal na nakatatanda. Paggising mo sa umaga, ang una mong mararamdaman ay ang kabigatan ng iyong mga binti. Medyo manhid ang iyong mga kamay. Ang tibok ng iyong puso, andyan lang pero hindi malakas. Pagod ka lang, sabi mo sa sarili mo. Normal lang iyan, dala ng edad. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, napapaisip ka, ganito na lang ba palagi ang pakiramdam ko mula ngayon? Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang mahalagang katotohanan. Sa buong mundo, bawat 36 na segundo, may isang taong namamatay dahil sa sakit sa puso at diabetes. Tahimik nitong sinisira ang buhay ng milyon-milyong senior citizens. Ang mga numerong ito ay hindi lamang mga estatistika. Maaaring ito ay sinuman sa atin, ikaw, ako, o isang taong mahal natin. Ngunit narito ang isang katotohanang hindi madalas sabihin ng malakas. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang panghihina. Ang pag-edad ay natural, ngunit ang sakit, pagkapagod at takot ay hindi kailangang maging bahagi nito. Hindi kung matututunan mong bawiin ang kontrol simula mismo sa iyong plato. Dahil ang iyong kinakain ay maaaring maging lason na unti-unting umuubos ng iyong buhay o maging gamot na muling magpapatibay nito. Sa araw na ito, sasamahan ko kayo sa pagtalakay ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang natural na paraan upang protektahan ang inyong puso, pababain ang inyong blood sugar, at linisin ang inyong sirkulasyon sa bawat masarap na kagat. At oo, kasama riyan ang isang simpleng resipe gamit ang sibuyas na tinatawag na ngayon ng maraming doktor bilang isang natural na eliksir. Ngunit iyan ay para sa huli. Ang tunay na pundasyon. Bago iyon, nais kong ipakita sa inyo ang tunay na pundasyon, 14 na pang-araw-araw na pagkain na tahimik na nagpapagaling ng mga puso, nagbabalik sa normal ng insulin resistance, at nagbibigay sa mga senior ng mas maraming enerhiya kaysa sa naramdaman nila sa loob ng maraming taon. Ang mga ito ay hindi mga milagrosong tableta o mamahaling suplemento. Ito ay mga pagkaing mahahanap ninyo sa palengke, maluluto sa inyong kusina, at mararamdaman ang epekto sa inyong katawan sa loob lamang ng ilang araw. Kaya't manatili po kayo sa akin. Kumuha ng panulat kung nais ninyong magtala. Ito ay isang espasyo para lamang sa mga taong tulad ninyo na nais manatiling malusog, malakas at puno ng buhay pagkatapos ng edad 60. Ngayon, simulan natin sa unang pagkain at malamang ay nasa loob na ito ng inyong frigider ngayon. 1. Kale. Ang kale ay hindi lamang isang uso na gulay. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain na maaaring hilingin ng iyong puso at blood sugar. Puno ng soluble fiber o natutunaw na hibla, tinutulungan ng kale na alisin ang masamang kolesterol, LDL, sa iyong katawan bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong dumikit sa iyong mga ugat, arteries. Ang ibig sabihin nito ay mas magandang daloy ng dugo, mas mababang panganib sa atake sa puso, at mas kaunting presyon sa iyong puso sa araw-araw. Ngunit ang tunay na nagpap-espesyal sa kale ay ang nilalaman nitong mga antioxidant, lalo na ang flavonoids at sulforaphane.
Ayon sa isang pananaliksik na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, binabawasan ng sulforaphane ang talamak na pamamaga sa mga daluyan ng dugo, isa sa mga pinakaunang senyales ng parehong diabetes at sakit sa puso. Para sa sino mang mayroon ng type 2 diabetes o pre-diabetes, pinababagal ng hibla sa kale kung gaano kabilis tumama ang asukal sa iyong daluyan ng dugo. Nangangahulugan ito ng mas kaunting pagtaas ng glucose, mas maraming enerhiya at mas kaunting stress sa iyong lapay pancreas. Sinusuportahan din ng kale ang malusog na pamumuo ng dugo dahil sa taglay nitong vitamin K na tumutulong na maiwasan ang pagbuo ng plaque sa mga ugat sa paglipas ng panahon. Kaya't kung may isang gulay na dapat mong sanaying kainin pagkatapos ng edad 60 ito na iyon. 2. Abokado. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang pagkaing parehong masarap at mabuti sa puso. Lumipat tayo sa isang bagay na makremang nakakagulat sa maraming tao. Ang abokado ay hindi lamang masarap. Ito ay isang powerhouse na nagpapagaling sa puso na nakabalot sa berdeng balat. Ang nagpapabago rito ay ang uri ng taba na nilalaman nito monounsaturated fat. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of the American Heart Association, ang pagkain ng isang abokado sa isang araw ay maaaring makabuluhang magpababa ng masamang LDL cholesterol habang pinapataas ang mabuting HDL. Iyan ay isang direktang panalo para sa iyong mga ugat. Ngunit narito ang isang bagay na mas mahalaga, pinapabuti ng abokado ang insulin sensitivity. Nangangahulugan ito na nagiging mas mahusay ang iyong katawan sa paggamit ng insulin na pinapanatiling matatag ang mga antas ng asukal sa dugo, lalo na pagkatapos kumain. Para sa mga namamahala ng diabetes o insulin resistance, ito ay isang malaking tulong. Mayaman din sila sa potassium, mas marami pa kaysa sa saging. Nakakatulong ito na i-relax ang mga daluyan ng dugo at natural na pababain ang presyo ng dugo na binabawasan ang bigat sa iyong puso. At sa kabila ng kanilang pagiging makrema, sinusuportahan talaga ng abokado ang pagkontrol sa timbang. Ang hibla at malusog na taba ay nagpapanatili sa iyong busog ng mas matagal na tumutulong na maiwasan ang mga mapanganib na pagbagsak ng asukal sa dugo na madalas na humahantong sa hindi malusog na pagkain. Kapag isinama ng tama tulad ng sa isang salad na may lemon o hinalo sa isang smoothie, ang prutas na ito ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan, pinoprotektahan din nito ito. 3. Strawberry susunod, isang maliit at matamis na prutas na mababa sa asukal, ngunit napakataas sa kapangyarihan ng pagpapagaling. Ang mga strawberry ay maaaring lasang panghimagas, ngunit mas kumikilos sila na parang gamot. Kahit na sa kanilang natural na tamis, mayroon silang mababang glycemic index, kaya hindi nila biglang itataas ang iyong blood sugar. Ito ay napakahalaga para sa sinumang nagbabantay sa kanilang mga antas ng glucose, lalo na pagkatapos ng edad 60, kung kailan nagiging mas sensitibo ang katawan sa mga pagbabago ng asukal. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa kanilang mga antioxidant. Ang mga strawberry ay puno ng anthocyanins, ang parehong mga compound na nagbibigay sa kanila ng kanilang matingkad na pulang kulay. Natuklasan sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition na ang mga antioxidant na ito
ay tumutulong na bawasan ang insulin resistance at pababain ang mga antas ng pamamaga sa daluyan ng dugo. Iyan ay isang direktang depensa laban sa type 2 diabetes at pinsala sa mga ugat. Mayaman din sila sa vitamin C na sumusuporta sa iyong immune system at tumutulong na protektahan ang mga pader ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang malusog na mga ugat ay nangangahulugan ng mas mahusay na daloy ng dugo, mas mababang presyon, at mas kaunting panganib ng pamumuo ng dugo o stroke. At huwag kalimutan ang hibla. Tinutulungan ng mga strawberry na panatilihing maayos ang panunaw at kontrolado ang gutom, dalawang bagay na hindi direktang sumusuporta sa kalusugan ng puso at metaboliko araw-araw. Kamangha-mangha kung paano ang isang bagay na napakaliit at matamis ay maaaring maging napaka-protektibo. 4. Walnut. Ngayon, lumipat tayo sa isang bagay na malutong isang bagay na nagpapalakas sa iyong puso at lumalaban sa pamamaga sa bawat kagat. Maaaring maliit ang mga walnut, ngunit huwag mong maliitin ang kanilang laki. Nagtataglay sila ng uri ng nutrisyon na nagpoprotekta sa iyong puso sa bawat dakok. Mayaman sa omega-3 fatty acids, ang mga mani na ito ay tumutulong na bawasan ang uri ng tahimik na pamamaga na unti-unting sumisira sa iyong mga ugat sa paglipas ng panahon. Ipinakita sa isang pag-aaral na inilathala sa circulation ang Journal ng American Heart Association na ang regular na pagkonsumo ng walnut ay nagpapabuti sa mga profile ng kolesterol at binabawasan ang paninigas ng daluyan ng dugo, dalawang pangunahing panganib para sa sakit sa puso. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ang mga walnut ay puno rin ng magnesium, isang mineral na gumaganap ng isang mahalagang papel sa kung paano tumibok ang iyong puso at kung paano kinokontrol ang iyong presyon ng dugo. At kung ikaw ay namamahala ng diabetes, narito pa ang magandang balita, pinapabuti rin ng magnesium ang kakayahan ng iyong katawan na gumamit ng insulin. Naglalaman din sila ng selenium at iba pang mga antioxidant na nagtatanggol sa iyong mga daluyan ng dugo mula sa oxidative stress. Iyan ang pinsala sa cellular na naiipon sa pagtanda at humahantong sa humihinang sirkulasyon, mga isyu sa memorya at pagkapagod. Isang maliit na bahagi lamang, halos isang dakok sa isang araw, ay maaaring makatulong na palusugin ang iyong cardiovascular system, mapabuti ang balanse ng asukal sa dugo, at bigyan ang iyong katawan ng pangmatagalang enerhiya. 5. Kamote yams. Mula sa mga mani, lumipat tayo sa isang halamang ugat na ginamit sa loob ng maraming siglo, hindi lamang para sa lasa, kundi para sa makapangyarihang epekto nito sa pagpapagaling sa blood sugar at pamamaga. Ang kamote ay higit pa sa isang comfort food. Ito ay isa sa mga pinakamatalinong sagot ng kalikasan sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang nagpapaiba rito ay ang kanilang complex carbohydrates. Hindi tulad ng puting kanin o mga pinong butil na nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbagsak ng asukal, ang kamote ay dahan-dahang natutunaw. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng isang matatag at banayad na daloy ng enerhiya at tumutulong na panatilihing kontrolado ang mga antas ng glucose. Ngunit mayroon pang mas espesyal sa loob ng kamote, isang compound na tinatawag na diosgenin. Ayon sa isang pag-aaral sa Food and Function Journal,
ang diosgenin ay may malakas na epekto laban sa pamamaga na direktang nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo mula sa panloob na pinsala. Para sa sinumang higit sa asant, nangangahulugan iyon ng mas mahusay na sirkulasyon, mas kaunting mga isyu sa presyon ng dugo at isang malusog na puso sa paglipas ng panahon. Ang kamote ay mayaman din sa soluble fiber na tumutulong sa pag-regulate ng panunaw at nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkabusog. Iyon ay isang dobleng panalo dahil sinusuportahan nito ang pamamahala ng timbang habang pinapanatiling malinis at aktibo ang iyong bituka. At tandaan, ang isang malusog na bituka ay sumusuporta sa lahat mula sa kaligtasan, sa sakit, hanggang sa regulasyon ng asukal sa dugo. Idagdag pa ang vitamin B6 na mahalaga para sa mood, kalusugan ng nerbiyos at balanse ng hormone, at meron kang isang halamang ugat na sumusuporta sa parehong katawan at isip. 6. Bawang garlic. Ngayon, pag-usapan natin ang isang maliit na sangkap na may matapang na lasa. Malamang na mayroon ka na nito sa iyong kusina at ito ay lumalaban sa sakit sa loob ng libu-libong taon. Maaaring mukhang simple ang bawang, ngunit sa loob ng bawat butil ay isang powerhouse ng proteksyon, lalo na para sa iyong puso at blood sugar. Ang pinakaaktibong compound nito, ang allicin, ay may malakas na epekto na vasodilating na nangangahulugang nakakatulong itong palaparin ang iyong mga daluyan ng dugo at mapabuti ang sirkulasyon. Nakakabawas ito ng malaking presyon sa iyong puso at natural na nakakatulong na bawasan ang mataas na presyon ng dugo. Ang mas kahanga-hanga ay kung paano sinusuportahan ng bawang ang mga taong mayroon o nasa panganib ng diabetes. Ipinakita sa isang kontroladong pag-aaral na inilathala sa phytomedicine na ang suplemento ng bawang ay nagpababa ng fasting blood glucose at nagpabuti ng insulin sensitivity sa mga pasyenteng may type 2 diabetes. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong mga selula na tumugon ng mas mahusay sa insulin, kaya't ang asukal ay maaaring lumabas sa dugo at pumasok sa mga tissue kung saan ito nararapat. Ang bawang ay nagsisilbi ring isang natural na antibiotiko, lumalaban sa mga mababang antas na talamak na impeksyon na maaaring tahimik na nagbibigay ng stress sa iyong immune system at nagpapalala ng pamamaga sa buong katawan, kabilang na sa iyong mga ugat. Iyon ay isang tahimik ngunit mahalagang layer ng depensa. Kahit isang butil lang sa isang araw, dinurog at hinayaang mamahinga ng ilang minuto bago lutuin, ay maaaring maghatid ng mga benepisyo. Ito ay isang maliit na ugali na may malaking kapalit. 7. Mansanas apple. At ngayon lumipat tayo sa isang prutas na madalas mong kinakain, ngunit maaaring hindi mo napapansin kung gaano talaga ito nakapagpapagaling, lalo na kapag kinain ng may balat. Ang kasabihang "an apple a day keeps the doctor away" ay may higit na katotohanan kaysa sa inaakala ng karamihan, lalo na kapag kinakain mo ito ng may balat. Nasa balat ang karamihan sa tunay na mahika. Puno ito ng quercetin, isang flavonoid na gumagana tulad ng isang kalasag laban sa pamamaga para sa iyong mga daluyan ng dugo. Natuklasan sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition na ang quercetin ay maaaring makabuluhang magpababa
ng presyon ng dugo sa mga matatanda na may hypertension. Sa loob ng mansanas, makikita mo ang pectin, isang uri ng soluble fiber na bumubuo ng isang gel sa iyong bituka. Pinababagal ng gel na iyon ang pagsipsip ng asukal at taba na pinapanatiling matatag ang asukal sa dugo at kontrolado ang kolesterol. Para sa sino mang namamahala ng diabetes, ang ganitong uri ng mabagal na paglabas ng enerhiya ay mahalaga. Pinapanatili ka nitong matatag, binabawasan ang mga pagbagsak ng asukal at tumutulong na mapanatili ang paggana ng insulin. Nagtataguyod din ang mga mansanas ng pakiramdam ng pagkabusog na tumutulong sa pagkontrol ng timbang, isang mahalagang bahagi ng kalusugan para sa parehong diabetes at puso. At ang vitamin C sa loob ay tumutulong na palakasin ang iyong immune system at sumusuporta sa produksyon ng collagen na pinapanatiling nababanat at matibay ang mga daluyan ng dugo. Tandaan lamang, nasa balat ang karamihan sa mga benepisyong ito, kaya't iwasan ang pagbabalat at pumili ng organiko kung maaari upang maiwasan ang mga pestisidyo. At broccoli. Ngayon mula sa prutas, lumipat tayo sa isang berdeng gulay na kilala sa pag-detoxify o paglinis ng katawan at pagkuskos sa ating mga ugat mula sa loob. Ang broccoli ay hindi lamang isang palamuti sa plato. Ito ay isang panlinis ng katawan na nagbabalat kayong gulay. Isa sa mga pinakamakapangyarihang compound nito ay ang sulforaphane, isang natural na antioxidant na ipinakita sa isang pag-aaral ng Johns Hopkins University na nagpapagana ng mga enzyme na nag-aalis ng lason sa daluyan ng dugo at nagbabawas ng pamamaga sa loob ng mga pader ng ugat. Ito ay isang direktang depensa laban sa pagbuo ng plaque, sakit sa puso at maging sa maagang yugto ng diabetes. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang galing ng broccoli. Mayaman ito sa parehong soluble at insoluble fiber na tumutulong na panatilihing matatag ang iyong asukal sa dugo pagkatapos kumain at nagpapabuti sa kalusugan ng panunaw. Kapag maayos ang takbo ng iyong bituka, lumalakas ang iyong immune system at mas maayos ang takbo ng iyong buong metabolismo. Nagdadala rin ito ng isang bihirang kombinasyon ng bitamina, vitamin C at vitamin K. Ang vitamin C ay nagpapalakas ng kaligtasan sa sakit at tumutulong sa iyong katawan na sumipsip ng iron, habang ang vitamin K ay sumusuporta sa kalusugan ng buto at tumutulong na maiwasan ang pag-ipon ng calcium sa mga ugat. Mayroon ding banayad na thermogenic effect ang broccoli na nangangahulugang nakakatulong ito sa iyong katawan na magsunog ng taba ng mas mahusay, isang malaking tulong kung ikaw ay namamahala ng timbang bilang bahagi ng pangangalaga sa diabetes. I-steam, igisa o ihalo sa itlog, huwag lang itong sobrahin sa luto. Ang kaunting broccoli na bahagyang inihanda ay may malaking maitutulong. 9. Kahel oranges. Mula sa isang bagay na berde at malutong lumipat tayo sa isang bagay na makatas at matingkad na kilala sa taglay nitong bitamina at makapangyarihang epekto sa iyong mga ugat. Ang isang matingkad, makatas at puno ng buhay na kahel ay higit pa sa isang merienda. Kapag kinain kasama ang sapal pulp, ito ay nagiging isang functional na pagkain para sa iyong puso at blood sugar. Ang sapal ay puno ng soluble fiber
na nagpapabagal sa kung gaano kabilis sinisipsip ng iyong katawan ang asukal at taba. Nangangahulugan ito ng mas kaunting pagtaas ng asukal sa dugo at mas matatag na enerhiya na lalong mahalaga para sa mga may pre-diabetes o type 2 diabetes. Puno rin ang kahel ng vitamin C at hindi lang ito mabuti para sa paglaban sa sipon. Ipinakita sa isang pag-aaral sa journal na Free Radical Biology and Medicine na ang vitamin C ay tumutulong na bawasan ang paninigas ng mga ugat, arterial stiffness, at nagpapabuti sa paggana ng endothelium ang maselang lining sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo at natural na nagpapababa ng presyo ng dugo. Ngunit mayroon pa ang prutas na ito ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na hesperidin na tumutulong sa iyong mga daluyan ng dugo na lumawak at lumusot ng maayos. Ito ay parang pagbibigay ng pang-araw-araw na tune up sa iyong circulatory system. Isang mahalagang paalala, ang buong kahel ang pinakamainam. Ang orange juice, lalo na kung walang sapal, ay may mas mataas na glycemic index at maaaring magpataas ng iyong asukal ng mabilis. Kaya, kapag kailangan mo ng pampalakas, abutin ang prutas, hindi ang karton. Amen. 10 oats. Ngayon, lumipat tayo mula sa citrus patungo sa isang butil na tahimik na naglilinis ng mga ugat at nagpapababa ng asukal sa dugo sa loob ng maraming henerasyon. Ang oats ay isa sa mga simpleng pagkain na tahimik na gumagawa ng mga himala sa likod. Ang nagpapabisa rito ay isang espesyal na uri ng hibla na tinatawag na beta-glucan. Kapag nasa loob na ng iyong bituka, bumubuo ito ng isang parang gel na sangkap na nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose at kolesterol. Natuklasan sa isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition and Metabolism na ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng oats ay makabuluhang nagpababa ng LDL, masamang kolesterol, at nagpabuti ng tugon sa insulin sa mga matatanda na may type 2 diabetes. Nangangahulugan ito ng mas kaunting pagtaas ng asukal, mas matatag na enerhiya, at mas kaunting stress sa iyong puso at lapay. Pinapanatili ka ring busog ng oats ng mas matagal na tumutulong na maiwasan ang labis na pagkain at sumusuporta sa pagkontrol ng timbang, isang mahalagang bahagi ng pag-reverse ng insulin resistance at pagprotekta sa kalusugan ng puso. Mayaman din sila sa mga antioxidant na tinatawag na avenantramides na nagbabawas ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Ginagawa nitong hindi lamang isang pampatatag ng asukal sa dugo, ang oats, kundi isang protektor ng buong katawan. Siguraduhin lamang na piliin ang rolled oats o steel-cut oats, hindi ang mga instant na uri na puno ng asukal. At kung ibababad mo sila bago lutuin, mas madali silang matunaw at mas masustansya pa. 11. Almendras almonds. Mula sa mga butil patungo sa lutong, lumipat tayo sa isang maliit na merienda na mayaman sa malusog na taba at hibla at tumutulong na natural na balansehin ang mga antas ng asukal. Maaaring maliit ang mga almendras, ngunit isa sila sa mga pinakakumpletong protektor ng puso at blood sugar na maaari mong kainin.
puno ng monounsaturated fats, tinutulungan nilang pababain ang masamang kolesterol habang pinapataas ang mabuti. Ipinakita sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Nutrition na ang mga taong kumakain ng almendras araw-araw ay may mas magandang lipid profile at nabawasang mga marker ng panganib para sa sakit sa puso. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa taba. Ang mga almendras ay mayaman din sa magnesium, isang mineral na kasangkot sa mahigit 300 na metabolic reaction sa katawan. Isa sa pinakamahalagang trabaho nito ang pagsuporta sa insulin sensitivity. Kapag nasa tamang antas ang iyong magnesium, mas mahusay ang iyong katawan sa paghawak ng asukal na binabawasan ang panganib ng mga komplikasyon sa diabetes. Nag-aalok din sila ng hibla at protina na nangangahulugang tinutulungan kanilang manatiling busog, bawasan ang pagkain ng merienda, at iwasan ang mga pagbagsak ng asukal sa dugo na nagpaparamdam sa iyo na nanginginig o pagod. Mas mabuti pa, ang mga almendras ay puno ng vitamin E, isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo mula sa pinsala at sumusuporta sa pangkalahatang sirkulasyon. Isang maliit na dakok sa isang araw, hindi inasnan, hindi sinangag, ang kailangan lang para pakainin ang iyong puso at tulungan ang iyong blood sugar na manatiling balanse. 12. Ubas grapes. Susunod, pag-usapan natin ang isang prutas na may malalim na kulay ube at puno ng mga compound na nagpoprotekta sa iyong puso at sa iyong memorya. Ang mga lilang ubas ay hindi lamang matamis. Sila ay matalinong gamot para sa iyong mga daluyan ng dugo at iyong utak. Ang mahika ay nasa isang compound na tinatawag na resveratrol na puro sa balat. Natuklasan sa pananaliksik na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition na ang resveratrol ay tumutulong na bawasan ang oxidative stress sa mga ugat na pumipigil sa uri ng pinsala na humahantong sa pagbuo ng plaque at atake sa puso. Naglalaman din ang mga ubas na ito ng anthocyanins at flavonoids, dalawang makapangyarihang antioxidant na nagbabawas ng pamamaga at nagpapanatiling maayos ang daloy ng iyong dugo. Nangangahulugan ito ng mas kaunting paninigas sa mga ugat, mas mababang presyo ng dugo, at mas mahusay na proteksyon laban sa mga stroke. Ngunit hindi lang puso ang tinutulungan ng ubas, pinalalakas din nila ang kalusugan ng utak. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak, tumutulong silang patalasin ang memorya at pag-iisip. Sa katunayan, natuklasan sa isang pag-aaral ng UCLA na ang mga matatanda na regular na kumukonsumo ng katas ng ubas ay may mas mahusay na pagpapanatili ng memorya kaysa sa mga hindi. Ang susi, kainin sila ng buo kasama ang balat. Dito naninirahan ang karamihan sa mga nakapagpapagaling na compound. Isang maliit na dakok lamang ilang beses sa isang linggo ay maaaring gumawa ng makabuluhang pagkakaiba. 13. Itim na beans, black beans. Mula sa prutas patungo sa pagkaing mayaman sa hibla, lumipat tayo ngayon sa isang bagay na abot kaya at nakakagulat na makapangyarihan para sa asukal sa dugo. Ang itim na beans ay higit pa sa isang pampabusog na side dish. Sila ay isang metabolic powerhouse para sa sinumang namamahala ng asukal sa dugo at kalusugan ng puso. Ang nagpapabisa sa kanila
ay ang kanilang mataas na nilalaman ng soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa digestive tract. Kinumpirma sa isang pag-aaral sa journal na Nutrients na ang itim na beans ay tumutulong na bawasan ang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain at nagpapabuti ng tugon sa insulin. Ngunit mayroon pa puno sila ng protina mula sa halaman na hindi lamang sumusuporta sa pagpapanatili ng kalamnan habang tayo ay tumatanda, ngunit tumutulong din na patatagin ang gana sa pagkain at panatilihing matatag ang mga antas ng enerhiya. Ito ay lalong mahalaga para sa mga matatanda na naglalayong maapanatili ang lakas at maiwasan ang mga pagbagsak ng asukal sa dugo. Nagdadala rin ang itim na beans ng isang nakakagulat na dosis ng mga antioxidant. Particular ang anthocyanins, ang parehong mga compound na nagbibigay sa kanila ng kanilang malalim at madilim na kulay. Lumalaban ang mga compound na ito sa pamamaga at nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo mula sa maagang pagtanda at pinsala, at hindi tulad ng maraming pagkaing mayaman sa starch, ang itim na beans ay may mababang glycemic index na nangangahulugang dahan-dahan at matatag silang natutunaw. Nakakatulong ito na panatilihin ang iyong asukal sa dugo sa isang maayos na landas nang walang mga biglaang pagtaas at pagbagsak. 14. Lemon. At para sa ating huling pagkain, bago ang espesyal na recipe, pasiglahin natin ang mga bagay-bagay gamit ang isang bagay na sitrusi at nakakalinis, isang sangkap na sumusuporta sa panunaw, nagbabawas ng pamamaga at nagpapatatag sa iyong panloob na kimika. Maaaring maasim ang lasa ng lemon, ngunit ito ay matamis na balita para sa iyong mga ugat at blood sugar. Ang maliit na prutas na ito ay nakakamangha na alkalizing na tumutulong sa iyong katawan na bawasan ang tahimik na pamamaga, lalo na ang uri na unti-unting sumisira sa mga daluyan ng dugo sa paglipas ng panahon. Kapag balanse ang iyong katawan, mas mabilis itong makapagpagaling at mas mahusay na maprotektahan ang sarili. Ang lemon din ay isa sa mga pinakamayamang natural na mapagkukunan ng vitamin C at mahalaga iyan. Ipinakita sa isang klinikal na pagsubok na inilathala sa The Lancet na ang pare-parehong pag-inom ng vitamin C ay nagpapabuti sa paggana ng daluyan ng dugo at nagbabawas ng paninigas ng mga ugat, lalo na sa mga matatanda. Iyan ay isang malaking hakbang sa pag-iwas sa sakit sa puso. Sinusuportahan din nito ang pagsipsip ng iron na tumutulong sa oxygen na gumalaw ng mahusay sa iyong daluyan ng dugo. At kapag maganda ang daloy ng iyong dugo, mas gumagana ng maayos ang iyong utak, kalamnan, at puso. Sa usapin ng blood sugar, tumutulong ang lemon sa dalawang paraan. Una, ang pectin fiber nito na matatagpuan sa sapal ay nagpapabagal sa kung gaano kabilis pumapasok ang asukal sa iyong daluyan ng dugo. Pangalawa, kapag kinain kasama ng ibang pagkain, tumutulong ang lemon na pababain ang glycemic index ng buong pagkain na ginagawang mas banayad ang tugon ng iyong katawan sa mga carbs. Ang isang basong tubig na may lemon sa umaga o isang patak ng katas sa iyong mga pagkain ay isang maliit na ugali na may malaking gantimpala. At ngayon, ang sandaling hinihintay ninyo. Lumipat na tayo sa makapangyarihang recipe na gawa sa bahay
na pinagsasama-sama ang lahat ng ito. Simple, nakakaginhawa, at nakakagulat na epektibo. Ito ang bahaging nasasabik akong ibahagi sa inyo dahil hindi lamang ito isang recipe. Ito ay isang natural na lunas na ikinagulat ng mga doktor, nutrisyonista at napakaraming tao na sumubok nito at naramdaman ang pagkakaiba sa loob lamang ng ilang araw. Ito ay simple, masarap at higit sa lahat, ito ay gumagana. Ang recipe ng sibuyas na nagpapagaling. Narito ang mga sangkap na kakailanganin ninyo. Isang una pulang sibuyas hiniwa ng manipis. Isang kutsaritang luyang dilaw turmeric powder. Isang kutsaritang extra virgin olive oil. Isang kurot ng dinurog na itim na paminta. Optional. Isang kutsaritang suka ng mansanas. Apple cider vinegar. Paraan ng paghahanda. Painitin ang olive oil sa isang kawali sa mahinang apoy. Kapag mainit na ilagay ang hiniwang pulang sibuyas at igisa sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto hanggang sa magsimula itong lumambot at bahagyang mag-caramelize. Pagkatapos idagdag ang luyang dilaw turmeric, ang paminta at ang suka ng mansanas kung gagamit ka nito. Haluing mabuti ang lahat at lutuin pa ng 1 hanggang 2 minuto. Iyon lang po, handa na itong ihain. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit napakalaki ng nagagawa ng simpleng ulam na ito. Bakit? Ito mabisa ang agham sa likod ng recipe. Ang kagandahan ng resepeng ito ay hindi lamang nasa mga sangkap nito, kundi sa paraan kung paano sila nagtutulungan. Pulang sibuyas, mayaman ito sa quercetin, isang compound na nagbabawas ng pamamaga sa mga ugat at nagpapabuti ng insulin sensitivity, 2 pangunahing salik sa parehong sakit sa puso at type 2 diabetes. Luyang dilaw, turmeric. Naglalaman ito ng curcumin, isa sa pinakamakapangyarihang natural na ahente laban sa pamamaga na napag-aralan. Nakakatulong itong pababain ang asukal sa dugo at sumusuporta sa buong cardiovascular system. Olive oil, ang extra virgin na uri ay puno ng mga antioxidant at malusog na taba na nagpoprotekta sa puso, nagbabawas ng masamang kolesterol at nagpapabuti ng sirkulasyon. Itim na paminta, hindi lamang ito pampalasa. Pinapalakas nito ang pagsipsip ng curcumin ng hanggang 2,000% na ginagawang mas epektibo ang luyang dilaw. Suka ng mansanas. Tumutulong itong patatagin ang asukal sa dugo pagkatapos kumain at nagpapabuti ng panunaw, lalo na kapag iniinom sa maliliit na halaga kasama ng pagkain. Ang init ng ulam, ang balanse ng mga lasa, at ang paraan kung paano ito akma sa inyong pang-araw-araw na pagkain ay ginagawang madali itong gawing isang ugali. Maaari ninyo itong kainin bilang isang side dish kasama ng inihaw na gulay sa ibabaw ng brown rice o quinoa o kahit sa ibabaw ng whole grain na tinapay. Subukang kainin ng ito nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Maraming tao ang nagsisimulang makapansin ng mas magandang enerhiya, mas magaan na pakiramdam sa mga binti at mas malinaw na pag-iisip pagkatapos lamang ng ilang hain. Dahil kapag bumaba ang pamamaga, nagsisimulang dumaloy nang malaya muli ang dugo, nagiging mas madaling kontrolin ang asukal at sa wakas ay nakakapagpahinga ang iyong puso. Pangwakas na salita mula kay Dr. Santos. Minsan ang mga sagot na hinahanap natin ay hindi nakakandado sa mga ospital
o nakatago sa loob ng isang deresetang bote. Minsan nakaupo na sila sa ating kusina, naghihintay na mapansin. Ngayon, natutunan ninyo ang tungkol sa mga pagkain na makakatulong sa inyong bawiin ang inyong enerhiya, protektahan ang inyong puso, at balansehin ang inyong blood sugar, lahat ng hindi isinasakripisyo ang lasa o kagalakan. At mayroon na kayong isang simple at makapangyarihang resipe ng sibuyas na maaari ninyong simulang gamitin ngayon. Narito ang isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit at tuloy-tuloy na mga hakbang tungo sa mas mabuting pakiramdam, mas mahabang buhay, at paggising sa bawat umaga na may lakas na tamasahin ang buhay ng lubusan. Dahil hindi ang iyong edad ang tumutukoy sa iyong kinabukasan, ang iyong mga gawi ang gumagawa nito. Kaya't ibigay ninyo sa inyong katawan ang pangangalaga na matagal na nitong hinihiling. Magsimula sa isang pagkain, isang pagbabago, isang nakapagpapagaling na ulam. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo ng bagong ideya, kaunting pag-asa, o simpleng nagpaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Huwag po ninyong kalimutan na i-like ang artikulong ito at mag-subscribe sa ating channel upang patuloy kaming makapaghatid sa inyo ng mas simple at subok na mga paraan upang mamuhay ng mas malakas, mas mahaba at mas masaya. At higit sa lahat, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at mga mahal sa buhay. Karapat-dapat kayo sa isang buhay na maganda muli ang pakiramdam. At maaari itong magsimula ngayon din dyan mismo sa inyong sariling kusina.